Bago pa man tuluyang nabura sa alaala ng mundo ang mga kwentong tumatak sa pagitan ng langit at lupa, umiiral na ang isang dokumentong tinatawag ng mga iskolar bilang The Book of Giants. Isang aklat na hindi isinama sa Biblia, isang teksto na natuklasan lamang muli noong 1947 sa kuweba ng Qumran sa Dead Sea at itinuturing ngayon bilang isa sa pinakamadilim, pinakanakakatakot at pinakapinagtatalunang piraso ng sinaunang kasaysayan. Dito nakasulat hindi lamang ang paglaganap ng kasamaan bago ang baha, kundi ang tunay na kalagayan ng mga nilalang na hindi dapat umiral, ang mga anak ng mga Watchers. Mga nilalang na isinilang mula sa liwanag ng mga bumagsak na anghel at dugo ng mga mortal, mga higanteng hindi lamang malalaki ang sukat, kundi malalaki rin ang gutom, ambisyon at kasamaan. At sa unang bahagi ng ating dokumentaryo, tatalakayin natin ang pinagmulan ng aklat na ito, paano ito natagpuan, bakit itinago, bakit tinanggal, at bakit hanggang ngayon ay kinatatakutan. Sapagkat ayon sa mga fragment ng Dead Sea Scrolls, ang Book of Giants ay hindi lamang basta kwento tungkol sa mga higante, kundi isang talaan ng kanilang mga panaginip, kanilang mga paghihimagsik, kanilang mga mensahe mula sa langit, at ang paghuhusga na dumating sa kanila. Ang aklat na ito ay hindi ginagawa para purihin sila, kundi para ilarawan kung gaano kalalim ang pagkabulok ng mundo noong panahon nilang naging hari sila sa lupa, at kung paanong ang kanilang pag-iral ang nagdala ng kapahamakan na hindi na kayang pigilan ng tao, sapagkat ayon sa mga talang ito, ang mga higante ay hindi lamang mga mandirigmang napakalalaki. Sila ay mga nilalang na nananaginip ng mangyayari, tumatanggap ng mensahe ng pagkawasak at nakararamdam ng papalapit na Diyos ang paghatol. At sa paglalakbay natin sa aklat na ito, sisimulan natin sa pinakaugat ng lahat. Sino ang sumulat nito, bakit naisulat, bakit bawal, at bakit hanggang ngayon ay itinuturing na missing chapter ng kasaysayan ng mundo bago ang baha. Isang kabanatang hindi sasabihin ng sinuman sa pulpito, hindi ituturo sa paaralan, at hindi basta-basta tatanggapin ng sinumang hindi handang harapin ang katotohanang ang mundo bago ang panahon ni Noah ay hindi lamang puno ng tao, kundi ng mga nilalang na hindi kailanman dapat nabuhay. Sa pag-usad natin sa mas malalim na bahagi ng kasaysayang matagal ng tinabunan ng alikabok ng panahon, kailangang maunawaan kung paano at saan nagmula ang Book of Giants, sapagkat ang aklat na ito ay hindi basta katang-isip o alamat na nabuo lamang sa gitna ng takot ng mga sinaunang tao. Ito ay isang piraso ng teksto na isinulat ng mga pangkat na malapit sa tradisyon ni Enoch, ang ikapitong salinlahi mula kay Adam, ang taong sinasabing naglakad kasama ng Diyos hanggang sa siya'y kunin nang hindi dumanas ng kamatayan. At ayon sa tradisyong ito, si Enoch ang tumayo bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga Watchers na nagkasala at ng Diyos na naghahanda ng hatol. Kaya't ang Book of Giants ay itinuturing na kasamang dokumento ng Book of Enoch, ngunit mas madilim, mas detalyado, at mas tahasang naglalarawan sa mga anak ng mga Watchers, ang mga Nephilim, kung paanong sila'y lumaki hindi lamang sa laman, kundi sa kapangyarihan, pagnanasa at kalupitan. At nang matuklasan ang mga fragment ng aklat na ito sa Dead Sea Scrolls, namangha ang mga iskolar sapagkat hindi ito gawa-gawa ng isang tao lang, kundi bahagi ng isang mas malawak na koleksyon ng mga tekstong itinatago ng mga Essenes, isang sekta ng mga Hudyo na naniniwalang ang dulo ng panahon ay malapit na, at sila ang nag-ingat ng aklat na ito dahil nakita nilang ang kwento ng mga higante ay hindi lamang pangkasaysayan kundi babala, na kapag ang langit at lupa ay muling nagtagpo sa kasalanan, ang hatol ng Diyos ay bababa muli. Ang Book of Giants ay sumasalamin sa panahon bago ang baha.
Isang panahong ang mundo ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga nilalang na saksing-saksi sa paglihis ng mga Watchers, at ang mga higante ay naging simbolo ng pinakamataas na antas ng rebelyon, sapagkat sila ang bunga ng pagsama ng banal at makalupa, ng liwanag at laman, ng langit na bumagsak at lupa na bumigay. At kaya't nang mabasa ng mga unang iskolar ang mga fragment nito, agad nilang nakita ang koneksyon sa Genesis 6 at doon nila nauunawaan. Ang Biblia ay nagbigay ng buod, ngunit ang Book of Giants ang nagbigay ng buong larawan, isang larawang hindi komportable para sa karamihan, isang larawang naglalarawan sa mundo na sobrang bulok na tanging baha na lang ang makapipigil sa pagkalat ng karimlan. Habang lumalalim ang nilalaman ng Book of Giants, unti-unti nitong inilalantad ang pag-angat ng mga nilalang na hindi kailanman dapat umiral. Ang mga higanteng isinilang mula sa mga Watchers at mga babae ng lupa, mga anak na hindi pinagpala kundi sumpa, sapagkat ang kanilang kapanganakan ay bunga ng paglabag sa batas ng langit. At ayon sa mga fragment, nang dumami ang mga Nephilim, mabilis nilang sinakop ang mga lupain, tumayo bilang mga pinuno, at ginamit ang kanilang lakas hindi para sa kabutihan kundi para sa paghahari-harian. At dito nagsimula ang panahon ng matinding kaguluhan, sapagkat ayon sa aklat, sila ay hindi lamang malalaki sa katawan, kundi malalaki rin sa gutom at pagnanasa, at ang kanilang pagkagutom ay hindi mapuno. Kumakain sila ng hayop, ng ani, ng tao, at nang maubos na ang lahat, sila raw ay nagsimulang kumain ng isa't isa, isang bagay na pinatutunayan ng ilang sinaunang tradisyon at tinukoy bilang ebidensya ng ganap na pagbulok ng mundo. At higit pa rito, ang mga higante ay inilarawan na mayroon ding kakaibang karunungang nagturo sa kanila ng sorcery, divination, pagmanipula ng kalikasan, at paggamit ng mga bagay na ipinagbabawal ng langit, sapagkat ayon sa talanghawig sa Pars Enoch, ang mga Watchers mismo ang nagturo sa kanila ng mga lihim ng langit, paano gumawa ng armas, paano maghalo ng mga materyales, paano gumamit ng mga bituin at kalangitan para sa kapangyarihan. At dahil dito, ang mga higante ay naging higit pa sa mga mandirigma. Sila ay naging mga hari, mga nilalang na hindi kayang labanan ng ordinaryong tao. At sa pagsikat ng kanilang kapangyarihan, nagsimulang matakot ang mundo, nagsimulang dumilim ang lupa, at nagsimulang maramdaman ng mga tao na ang Diyos ay tila napakalayo, sapagkat ang mga anak ng mga bumagsak na anghel ay tila walang katapat, at ang karahasan ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. At ayon sa aklat, ang mga higante ay naging mga pinunong walang kinatatakutan, sapagkat alam nilang sila'y bunga ng langit, at ang kanilang ama ay ang mga Watchers na noong panahong iyon ay hindi pa hinahatulan, kaya naniwala silang sila ang tunay na dapat mamuno, sila ang tagapagmana ng lupa, at ang tao ay isa lamang alipin na nararapat sakupin. At sa ganitong kalagayan, unang bumulong ang papalapit na hatol, hindi mula sa tao, kundi mula sa mismong mga higante, sapagkat dito unang nabanggit sa Book of Giants ang simula ng kanilang mga panaginip ng pagkawasak, ng baha, ng apoy, ng pagbagsak, mga panaginip na hindi nila maunawaan, ngunit naramdaman nilang nagbabanta ito ng katapusan ng kanilang lahi. Habang lumalawak ang aklat at dumarami ang mga fragment ng Book of Giants, malinaw na ang bawat higante ay nakararanas ng kakaibang pananaginip, mga pangitain na nagmumula hindi sa kanilang sariling isip kundi mula sa puwersa ng langit, isang babala sa paparating na paghuhukom. At ayon sa teksto, maraming Nephilim ang nagulat at nagtakang sa kanilang panaginip. Nakikita nila ang mga bundok na bumabagsak, ang mga dagat na lumalagablab, ang mga lungsod na nalulunod sa baha, at higit pa rito, mga larawan ng kanilang sariling pagkawasak,
Ngunit sa halip na magbago, marami sa kanila ang nagtangkang iwaksi ang panaginip, ikubling ito sa puso at ipagpatuloy ang kanilang mga kasamaan. Ang mga fragment ay malinaw na naglalarawan kung paano nagsimula silang magtalo sa isa't isa dahil ang kanilang mga panaginip ay hindi lamang simpleng babala kundi mga propesya. Ilang higante ang nagsabing dapat nilang baguhin ang kanilang landas, ngunit marami ang naniniwala na sila ay higit pa sa hatol ng Diyos, kaya't nagkaroon ng digmaan sa loob ng kanilang sariling lahi. Mga higante laban sa higante. At sa gitna ng kaguluhang iyon, ang mga Nephilim ay hindi na nakinig sa mga Watchers sapagkat ang kanilang kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa paunang pagtuturo. At ayon sa teksto, sa bawat gabing natutulog ang mga higante, panaginip na rin ang kanilang bangungot. Nakikita nilang ang lupa ay bumabagsak, ang mga tao ay umiiyak sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang mga Watchers ay natatali sa kadiliman sapagkat paparating na ang hatol. At sa wakas, may isang fragment na nagsasabing, at ang mga anak ng lupa ay tumingin sa kanila at sinabi, paano kami makakaligtas? At ang mga higante ay tumugon, ngunit ang kanilang tinig ay puno ng takot. Sa liwanag ng langit, walang makakatakas, sapagkat ang mga mata ng Diyos ay nakatingin at ang kanyang kamay ay nagtatala ng bawat kasalanan. At sa ganitong paraan, ipinakita ng Book of Giants na bago pa man ang baha, bago pa man ang mga rebelyon sa lupa matapos ang pagbagsak ng mga Watchers, ang mga higante ay nalilito, natatakot at unti-unti nang nararamdaman ang bigat ng hatol sapagkat ang bawat panaginip ay hindi lamang babala kundi paunang paghahanda sa pagdating ng dakilang paglilinis ng mundo. Isang paglilinis na maglalaho sa lahat ng kasamaan at magbibigay daan sa bagong simula para sa sangkatauhan na hindi pinamumunuan ng Nephilim, kundi ng iilang matuwid na nananatiling tapat sa liwanag ng Diyos. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ang mga higante na maghati-hati sa kanilang sariling lahi, sapagkat ang kanilang mga panaginip mula sa langit ay nagbigay babala sa ilan na may paparating na hatol. Samantalang ang iba ay naniniwala na sila ay higit pa sa Diyos, kaya nagkaroon ng lihim na pakikipaglaban sa pagitan ng mga Nephilim, mga leader na naghahangad ng higit na kapangyarihan at mga rebelding hindi sumusunod sa paunang utos ng mga Watchers. Ayon sa Book of Giants, ang digmaan sa loob ng lahi na ito ay mas marahas kaysa sa anumang nakikita ng tao. Hindi lamang dahil sa laki at lakas ng mga nilalang, kundi dahil sa karunungan at sorcery na itinuro sa kanila ng kanilang mga ama. At sa bawat pagbagsak ng isang bahagi ng lupa at kabihasnan ang nasisira, sapagkat hindi lamang pisikal na laban ito, kundi espiritual, na nagpapakita kung paano ang kasamaan ay kumalat sa bawat sulok ng mundo. At habang tumatagal, ang takot at pagkabalisa ay dumaan sa mga panaginip ng mga higante na nagpakita ng mas matinding pagkawasak sa kanilang hinaharap, kaya't ayon sa teksto, nagsimulang humingi ang ilan sa kanila ng kapatawaran at gabay. Ngunit ang iba ay tumangging magbago na nagbunsod ng mas malaking kaguluhan, sapagkat ang hatol ng Diyos ay hindi lamang para sa mga tao kundi para rin sa kanilang mga anak. At sa pamamagitan ng lihim na digmaan na ito, unti-unting nahahanda ang mundo sa nalalapit na baha, isang pagsubok na maglilinis sa lupa at sa mga anak ng mga Watchers, na sa wakas ay hahantong sa katapusan ng kanilang pamumuno sa lupa. Ayon sa Book of Giants, nang maramdaman ng mga higante na hindi maiiwasan ang hatol ng Diyos, nagsimulang maghanda ang ilang matuwid sa loob ng kanilang lahi na nagturo sa kanila ng pangunawa at pag-iwas sa labis na karahasan, habang ang iba ay nagpatuloy sa kasamaan. Hindi iniintindi ang babala at sa pagitan ng dalawang grupo ay lumitaw ang tensyon,
Ipinapakita ng aklat na ang bawat aksyon ng Nephilim ay may malalim na epekto sa mundo ng tao at ang kanilang mga kasamaan ay nagdulot ng karagdagang kasiraan sa lupa, hangin at tubig sapagkat ang mga nilalang na ito ay hindi lamang pisikal na malalakas kundi may kakayahang manipulahin ang kalikasan sa pamamagitan ng kanilang natutunang lihim mula sa mga Watchers. At sa huli, habang lumalapit ang baha, ang mga fragment ay malinaw na naglalarawan kung paano ang ilan sa kanila ay nagkaroon ng panghihinayang, nagdasal sa langit at humingi ng awa, samantalang ang iba ay nagtatangka pa rin na palakasin ang kanilang kaharian sa lupa. Ngunit ang lahat ng kanilang plano ay nasisira sa harap ng diwa ng Diyos, sapagkat walang sinuman, pantay na higante man o tao, ang makakaligtas sa darating na paglilinis kung hindi susunod sa utos ng may kapal. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Book of Giants ay ang pagpapakita kung paano nakatatanggap ang mga Nephilim ng mensahe mula sa langit, karaniwang sa pamamagitan ng panaginip o simbolikong pangitain na nagsasabi sa kanila ng paparating na kapahamakan. At ang mga mensaheng ito ay nagdulot ng matinding takot sa ilan, habang ang iba ay nagpakita ng galit at pagmamalabis. Hindi pinapansin ang babala. Malinaw na ang aklat ay hindi lamang naglalarawan ng pisikal na labanan, kundi ang labanan ng isip, ng moralidad at ng espiritu, sapagkat ang bawat Nephilim ay kailangang harapin ang kanyang sariling kalikasan, ang pagpili sa pagitan ng tama at mali, at ang responsibilidad sa pagkawasak ng mundo. At sa ganitong paraan, ipinapakita ng Book of Giants ang hiwaga ng langit, na kahit ang pinakamakapangyarihang nilalang ay hindi nakakaligtas sa katarungan, at ang bawat desisyon, bawat kasalanan ay may epekto sa lahat, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi sa sangkatauhan at sa hinaharap ng mundo. Habang patuloy ang paglaganap ng mga Nephilim, pinayagan ng aklat na ipakita kung paano nila sinakop ang mga lupain ng tao, kumain ng yaman at ginamit ang kanilang karunungan sa pananakop at pagpigil sa mga mortal. Inilarawan sa fragment ang mga lungsod na nasakop at ang mga tao na napilitang tumakas o mamatay sa kamay ng higante. At sa ganitong paraan, unti-unti ang buong mundo ay nabahiran ng takot at kasamaan, sapagkat ang mga Nephilim ay naging halimbawa ng kung ano ang maaaring mangyari kapag ang batas ng langit ay nilabag at ang kapangyarihan ay ginamit para sa sariling kapakinabangan. At sa kabila ng mga babala at mensahe mula sa langit, marami sa kanila ang patuloy na nagpakasasa sa kasamaan, na nagpapakita ng kabiguan ng moralidad sa loob ng kanilang lahi. At sa ganitong sitwasyon, mas malinaw ang pangangailangan ng isang dakilang paglilinis na magbabalik ng balanse sa lupa, isang pangyayaring tanging baha lamang ang makakagawa upang muling itama ang sira na mundo. Ayon sa Book of Giants, si Enoch ay tumayo bilang tagapamagitan sa pagitan ng mga bumagsak na Watchers at ng Diyos, nagdala ng babala sa mga Nephilim at inilahad ang hatol na paparating. Ang fragment ay nagpapakita kung paano nakipag-usap si Enoch sa mga higante, nagturo sa kanila ng pangunawa at ipinaliwanag ang kahihinatnan ng kanilang mga kasalanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin ang nagpatuloy sa karahasan at paglabag, sapagkat ang puso ng Nephilim ay puno ng galit at pagmamalabis. At dito ipinapakita ng aklat ang tensyon sa pagitan ng awa at katarungan. Kung paano ang langit ay nagbigay ng pagkakataon, ngunit hindi pinapayagan ng kasamaan na maghari. At sa wakas, malinaw na ang hatol ay darating, at ang bawat Nephilim ay haharap sa kanyang kapalaran na nagbibigay diin sa moral at espiritual na aral ng aklat, na walang kapangyarihan sa lupa ang makakaligtas sa katarungan ng Diyos. Sa paglapit ng baha, inilarawan ng Book of Giants
kung paano ang takot at pagkabalisa ay umabot sa bawat sulok ng mundo. Ang mga higante ay nagulat, ilang nagdasal, ilan ay naglaban-laban pa rin, at ang mga fragment ay naglalarawan ng unti-unting pagkawasak ng kanilang kaharian at kapangyarihan. Ang mga tao ay nanatiling natatakot, habang ang mga Nephilim ay unti-unting nauunawaan na ang hatol ay hindi na maiiwasan, sapagkat ang bawat kasamaan at kalupitan ay may kaakibat na parusa. At sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat ang kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at ang diwa ng hustisya na darating sa lahat, mortal man o higante. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak, may mga fragment na naglalarawan kung paano iniwan ng Diyos ang iilang matuwid upang magsilbing bagong simula para sa mundo. Ang mga Nephilim na tumigil sa kasamaan at nagpakita ng pagsisisi ay nabigyan ng pagkakataon upang iligtas ang ilang tao. At ang mga fragment ay malinaw na nagsasabing ang awa at katarungan ay laging magkasama. At kahit sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay nagbibigay daan sa pagbabago. Kaya't ang aklat ay hindi lamang babala, kundi gabay sa moralidad na nagtuturo sa sangkatauhan kung paano harapin ang kasamaan at kung paano lumapit sa liwanag kahit sa pinakamadilim na panahon. Sa huling bahagi ng Book of Giants, inilarawan ng ganap na pagkawasak ng lahi ng Nephilim sa pamamagitan ng baha. Ang kanilang kapangyarihan, kasamaan at ambisyon ay tuluyang nawasak, at ang mundo ay muling nilinis upang magsimula ang bagong panahon para sa sangkatauhan. Ang fragment ay malinaw na nagpapakita ng aral na walang sinuman, gaano man kalakas, ang makakaligtas sa katarungan ng Diyos kung hindi sumusunod sa kanyang utos. At ang kwento ng Nephilim ay nagsisilbing babala sa lahat ng susunod na henerasyon, sapagkat ang bawat kasalanan, bawat labis na pagnanasa ay may kaakibat na hatol. At sa ganitong paraan, ang aklat ay nagtatapos hindi lamang bilang kasaysayan, kundi bilang moral at espiritual na aral. Matapos ang pagkawasak ng karamihan sa lahi ng Nephilim, malinaw sa aklat na ang tunay na aral ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan o laki ng katawan, kundi sa pagbabago ng puso at kalooban. Ipinapakita ng mga fragment kung paano ang iilang natitirang higante ay nagbago, nagsisisi sa kanilang mga ginawa at nagsimulang tulungan ng mga tao na nagiging halimbawa ng pagsunod at kabutihan, sapagkat sa pamamagitan ng pagtalikod sa karahasan at pagsunod sa Diyos, ipinapakita ng aklat na kahit sa pinakamadilim na panahon ay may pag-asa at ang moral na pagsunod sa kalooban ng may kapal ay mas mahalaga kaysa sa anumang pisikal na lakas. Pagkatapos ng baha, ipinapakita ng Book of Giants kung paano muling binuo ng Diyos ang mundo at ipinamuhay ang tao na walang Nephilim sa kanilang tabi. Ipinapakita ng fragment na ang kapangyarihan ng Diyos ay ganap at walang sinuman ang makakatakas sa kanyang katarungan. At ang kalupitan na nararanasan ng mga Nephilim ay nagsilbing babala sa lahat ng tao, na ang bawat kasalanan ay may kaparusahan, at ang bawat paglabag sa batas ng langit ay hahantong sa pagkawasak. Sa mga natitirang fragment, ipinapakita na kahit nawala ang karamihan sa Nephilim, ang kanilang mga panaginip ay nanatili, mga pangitain ng pagkawasak at muling pag-usbong ng kasamaan sa hinaharap. At ang aklat ay naglalarawan kung paano ang natitirang iilang higante ay natututo mula sa kanilang nakaraan at kung paano nila naipapasa ang babala sa susunod na henerasyon na nagbibigay diin sa kahalagahan ng aral ng kasaysayan at moralidad. Ang Book of Giants mismo ay itinago ng mga essence at iba pang relihiyosong grupo sapagkat natanto nila na ang kaalaman tungkol sa Nephilim at sa kanilang kapangyarihan ay delikado kung mapupunta sa maling kamay. Ipinapakita ng fragment kung paano itinatago ang kaalaman
at kung paano ang mga lihim ng langit ay pinoprotektahan na nagbibigay diin sa misteryo ng aklat at sa takot ng sangkatauhan sa kaalaman na masyadong malakas o masyadong madilim. Malinaw sa aklat na ito ang koneksyon sa Genesis 6 kung saan binanggit ang mga anak ng Diyos at mga anak ng tao. Ipinapakita ng Book of Giants ang detalyadong eksena kung paano naganap ang pagsasama ng mga watchers at mga babae ng tao, at ang bunga ng kanilang ugnayan ay nagbigay daan sa kapahamakan na hindi malinaw sa Biblia. Dito nakikita ng mga eskolar at manonood ang buong konteksto ng Henesis at kung paano ito nauugnay sa moralidad at hustisya ng Diyos sa lupa. Inilarawan sa aklat ang paggamit ng sorcery at lihim na karunungan ng mga higante na itinuturo ng mga watchers. Ipinapakita ang panganib ng kapangyarihan na ginamit para sa kasamaan at kung paano ang kaalaman ay maaaring maging sumpa kung hindi ginagamit sa tama. Ito ay malinaw na babala sa sangkatauhan. Ang kakayahan at karunungan ay may kaakibat na responsibilidad at ang maling paggamit nito ay hahantong sa kapahamakan. Bukod sa pisikal na labanan, ipinapakita rin ng aklat ang labanan sa moralidad sa loob ng Nephilim. Ilan ang nagsikap baguhin ang kanilang landas, ilan ang nagpursige sa kasamaan, at ang bawat desisyon ay may epekto sa mundo. Ipinapakita nito na ang tunay na laban ay hindi lamang sa katawan, kundi sa puso, isip at kaluluwa. At ang bawat nilalang, higante man o tao, ay may pananagutan sa kanilang mga gawa. Ang fragment ay malinaw na naglalarawan kung paano bumagsak ang mga lungsod na pinamumunuan ng Nephilim. Ang kasamaan at karahasan ay nagdulot ng pagkawasak at ang tao ay nagdurusa sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ipinapakita nito ang epekto ng moral na kabiguan sa lipunan at kung paano ang kapangyarihan na hindi ginagamit sa kabutihan ay nagdudulot ng malawakang sakuna. Ang mga tao sa paligid ng mga higante ay natatakot at hindi alam kung paano iligtas ang kanilang sarili. Ipinapakita ng aklat ang kahinaan ng tao sa harap ng labis na kapangyarihan at kung paano ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon sa iilang matuwid upang mabuhay. Malinaw na ang moral at espiritual na aral ay nakasentro sa pagtuturo ng tamang landas sa gitna ng kaguluhan. Habang lumalapit ang baha, ipinapakita ng Book of Giants kung paano ang mundo ay hinanda para sa paglilinis. Ang mga higante at tao ay unti-unting naramdaman ang paparating na hatol at ang fragment ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang bawat aksyon ay may kaakibat na parusa at ang baha ay magiging instrumento ng katarungan, moralidad at pag-ayos ng mundo. Sa gitna ng lahat ng pagkawasak, ang iilang matuwid ay iniligtas. Ipinapakita ng aklat ang awa ng Diyos at ang kahalagahan ng moralidad. Ang mga fragment ay nagtuturo na kahit sa pinakamadilim na panahon, may pag-asa para sa mga sumusunod sa kalooban ng Diyos at ang bagong simula ay nakalaan sa kanila. Pagkatapos ng baha, ipinapakita ang muling pagbuo ng mundo. Ang mga Nephilim ay nawasak, ang tao ay nagsimula muli, at ang moral at espiritual na aral ay malinaw. Ang kasamaan ay hindi magtatagal, at ang kabutihan ay hahari kung susunod sa Diyos. Ipinapakita ng fragment na ang mundo ay binuo muli bilang payapa at matuwid na walang lugar para sa labis na karahasan. Bagamat nawasak, ang alaala ng Nephilim at ng kanilang karahasan ay nanatili. Ipinapakita ng aklat na ang kasaysayan ay mahalaga bilang babala. Ang mga fragment ay nagtuturo sa sangkatauhan na matuto mula sa nakaraan at ang bawat kasalanan ay may kaakibat na hatol. Kaya't ang aral ng Book of Giants ay nananatiling buhay sa puso ng mga nagbabasa at nakikinig. Ang Book of Giants ay itinago sa loob ng 1,000 taon at ang fragment ay nagpapakita ng dahilan. Ang kaalaman tungkol sa Nephilim ay delikado
At kung mapupunta sa maling kamay ay maaaring magdala ng kaguluhan. Ipinapakita nito ang misteryo at kapangyarihan ng aklat at kung paano ang lihim ay pinrotektahan upang mapanatili ang balanse sa mundo. Malinaw na ang aklat ay nagtuturo ng moralidad at espiritual na aral. Ipinapakita na ang bawat nilalang ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon at ang awa at katarungan ng Diyos ay laging naroroon. Ang fragment ay nagtuturo sa manunood na ang tamang landas ay mahalaga at ang kasaysayan ng Nephilim ay babala sa lahat ng sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang aklat ay hindi lamang para sa higante, kundi para sa sangkatauhan. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng moralidad, pagsunod at pagtuturo ng tama. Ang fragment ay malinaw na naglalarawan kung paano dapat maging mapagmatyag sa kasamaan at kung paano ang bawat aksyon ay may epekto sa mundo at sa hinaharap. Ang huling bahagi ng aklat ay naglalarawan ng ganap na pagkawasak ng kasamaan. Ang Nephilim ay nawasak, ang mundo ay malinis at ang aral ay malinaw. Walang sino man, gaano man kalakas, ang makakaligtas sa katarungan ng Diyos kung hindi sumusunod. Ipinapakita ng fragment ang kahalagahan ng moralidad at kabutihan sa lahat ng panahon. Sa pagtatapos ng Book of Giants, malinaw na ang aklat ay hindi lamang kasaysayan, kundi moral at espiritual na gabay. Ipinapakita nito na ang kabutihan ay mas mahalaga kaysa sa kapangyarihan. Ang pagsunod sa Diyos ay laging may gantimpala at ang kasamaan ay hindi magtatagal. Ang fragment ay nagtuturo sa sangkatauhan na ang bawat aksyon ay may kaakibat na hatol at ang alaala ng Nephilim ay mananatiling babala at aral para sa lahat ng henerasyon. Maraming salamat sa panunood. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. God bless sa ating lahat.